Hi everyone! Welcome again to my channel. And today's video guys ay andito nga pala tayo ngayon sa ginawa kong succulents garden. Napasugod ako ngayon guys, tanghaling tapat kasi nakalimutan ko nga palang ibaba yung plastic. Ayan, baka ma-sunburn sila sa init kasi hindi sila sanay ma-direct sa sunlight. Tapos doon sa kabila naman mayroon siyang yung UV cut, kaya lang wala siyang yung plastic. Tinanggal ko yung plastic. So nung nakaraan ay biglang umulan, so nabasa yan ng ulan guys. Talagang basang-basa sila sa ulan. At yung parang net, nakatabon siya ng net kasi nung nakaraan ay nagtabas nga ako ng damo. So pang-protect siya na hindi sila matalsikan ng bato. So dito nga pala, kaya tinaas ko yung plastic kasi nagdilig ako dito. So medyo madilim na yung pagpunta ko kahapon dito para diligan sila. Kasi napansin ko na yung mga dahon nila ay manipis na. So, sobrang nipis na. Hindi naman sila lahat nangulubot, pero manipis na yung dahon nila. So, naisip ko na diligan ko na lang sila kasi doon sa kabila ay naulanan. So, ko na rin sila na parang naulanan na rin. So, diniligan ko sila as in basang-basa sila nung diniligan ko sila kahapon. So, medyo tumigas yung mga dahon nila ngayon, lalo na to si Frank Reynolds. Ayan, tumigas yung dahon. Eto medyo pa rin, nangulubot pa rin. Pero kahit papano, meron ng mga laman yung kanilang mga dahon. Yan, medyo tumitigas na ulit. So kung napansin niyo guys, pataas yung dahon nila, hindi sila pabuka dahil sa sa sun exposure. Kapag mainit yung lugar nila, ayun, tumitiklop sila. Tapos meron ding ambag yung fertilizer. Kapag napasobra sila sa fertilizer or napaka-healthy ng lupa nila, bumubuka sila. Ayun. Tapos ito nga pala siya si Mexican Polydonis. Ayan yung maliit. Ito rin. So, medyo na siya, medyo tumaba na konti yung dahon. Pero, ayun nga, maliit pa rin sila. Ayan. So, ito nga si Elegance, parang nagiging dilaw siya dito. Ayan, nanilaw siya guys, sa sobrang init siguro. Kaya, ayun. Tapos, ito naman siya si Brave. Ayan, kahit hindi mo to siya diligan, chubby-chubby pa rin yung dahon niya. So, ayan yung hitsura nila dito guys. At ito naman siya si Avocado Cream. Yung nasira yung parang kinain ng mites. Pero wala namang kasunod. Ayan. Inisprehan ko to siya ng gamot para sa mites. Kasi lapitin siya ng mites dito sa akin. So, inisprehan ko siya ng gamot. At yung iba ay parang okay pa din. Ayan. Pero mayroon tayo ditong nagka-stem rot. Ayan. Ito nga pala siya si Scarlet. Ayan, na-stem rot na siya guys. Nasira na yung niya. Ayan, medyo nahuli tayo. Ayan. So, piliin na lang natin kung alin yung pwede nating gawing leaf propagation. Kapag mayroon kayong mga ganitong succulents, itabi ninyo yung tingin ninyo ay pwede pa siyang gawing leaf propagation. So, yung mga totally nangitim na talaga at nagmashi na, hindi na pwede yun. Ayun, katulad nito, hindi na siya pwede leaf propagation. Pero yung mukhang pwede pa, kahit meron siyang konting itim, itabi nyo lang muna. Baka sakaling magkaroon siya ng baby, ayun. So, kapag nagmashi siya katagalan, ayun, wala na. So, ayan, dyan lang muna yung iba. Itabi muna natin para gawing leaf propagation kung sakaling magkaroon siya ng baby. Tapos, ito naman si Blue Surprise na parang may mga dot-dot na itim. Yan ay, putik. Ayan, kapag umulan, so, natatalsikan sila ng, dito putik. Kaya, yung mga dahon nila may mga, yung lupa. Ayun. So, ito naman dito banda, malaki na yung ko dito, neon breaker ko. Tapos si Apus, ayan. So, ito talaga si neon breaker. Oh, maganda siya dito guys. Dalawa sana sila, kaya lang yung isa nagka-stem rot din. Ayan, ito na lang yung natira. Ito nga pala siya na ay nasira nung last year. Tapos ito ay baby. Tapos meron tayo ditong marum. Ayan, malaki na rin si marum.
So yung iba tuloy-tuloy yung paglaki nila, pero yung iba ay ayun nga, hindi nating maiwasang magkaroon ng mga stem rot. Ayan. So ito nga pala ay ano pa to, nung kailan pa ba yun? Medyo 1 week ago na nilagay ko dito kasi nga nagkaroon siya ng ng stem rot. Ayan. So nakalimutan ko na siyang linisin. So nilagay ko lang dito. Ayan, ngayon ko pa naalala. So, ito parang wala na siyang pag-asa. Pero yung mga dahon na natira, pwede nating leaf propagation. Mayroon na siyang ugat. Ayan. So, ito ay, ayun din, nagka-stem rot din. So, ayan, malinis na. So, ito magkaroon ulit siya ng bagong ugat. So, wag nating ilagay sa kung saan nagkaroon ng stem rot. Natin sa ibang lugar. Kasi baka nandyan pa yung, bacteria, ayun. Tapos yung iba ay okay naman siya. Itong si Lovely Rose, ayan, ganun pa rin. Malaki pa rin siya, guys. So sana hindi siya masira. Ayan. So dito banda ay, ayan, medyo basa pa rin sila. At ito yung Rejoice ko. Palaki na siya ng palaki. Ayan. Ito kumakapal na siya at sobrang green niya dito, guys. Yan. So, ito nga palang puti ay naghalo ako ng, yung dapat sana ay ibudbud lang siya sa lupa. Kaya lang, hinalo ko na lang sa tubig kasi, ayun nga, mas matagalan ako kung isa-isa ko silang budburan ng gamot para sa pesticide. So, ayun, hinalo ko na lang sa tubig tapos dinilig ko dito. Tapos, ito nga pala siya si Blue Topaz. Ayan, yung dahon niya sa flower stalk gawin kong leaf propagation. Mayroon na siyang baby. Ayan, ang tigas naman tanggalin nitong Ayan, medyo matigas. So, ayan, medyo malaki na rin siya. Tapos, ito gawin kong leaf propagation. So, ayan guys. So, isarado ko muna to kasi nga tanghali ngayon. Baka ma-sunburn sila yung nasa gilid. So, ayan. Sarado ko muna. So, ayan guys. Ganyan na yung hitsura. Ayan. Nasarado ko na. So, dito naman tayo ngayon sa loob ng mini greenhouse ko. So, dito ko nga pala iniipon yung mga nakolek ko na mga dahon galing doon sa flower stalk. Ayan, nandyan lang sila. Tapos, nagdilig nga din pala ako dito. Pero hindi sila lahat diniligan ko. Pinipili ko lang yung alin dito yung kailangan talaga ng tubig. Katulad nito, ayan, kung nakita ninyo, basa pa rin. Si sweet berry nga pala to, ayan. So, diniligan ko sila at medyo bumuka na rin sila ngayon. Kahapon kasi, bago ko sila diligan, napaka soft ng dahon at ang nipis ng dahon. So, ayun, medyo bumuka na siya ngayon ng konti. Tapos, ayan, nagtanggal din ako dito ng konti kahit papano. Ayan, nagtanggal ako ng mga dry leaves. Ayan. Kaya, hindi na ako nakapag-video-video kasi nga medyo madilim na rin. Tapos, ito ay, hindi ko na to diniligan kasi yung mga dahon nila ay okay pa naman kahit hindi mo sila diligan. Ayun. Tapos, meron ako ditong si, Bloody Maria. Yan. So, ito siya ay leaf propagation ko lang din dati. Ayan. Si Bloody Maria to. Ayan yung pangalan niya. Yan. So, maganda yung kulay niya dito at meron siyang, kahit papano meron siyang farina. Tapos, hanapin natin yung isa dito na may Maria din sa pangalan. Mayroon nga pala akong friend na Maria yung nickname niya sa trabaho niya dati. So, ayun. Hi, friendship, Maria. Ayan. So, ito si Black Maria. So, sa dahon pa lang makita mo na yung kaibahan, guys. Ayan yung kaibahan nila. Si Bloody Maria tsaka si Black Maria. Ayan. So, kitang-kita yung kaibahan ng dahon nila. Ito si Bloody Maria, meron siyang farina na manipis. Ito naman, wala. Yung dahon ni Black Maria ay makinis. Ito naman si Bloody Maria, meron siyang manipis na farina. Ayan, kaya puti siya tingnan. So, ayan yung kaibahan ng hitsura nila, guys. Yung dahon ni Black Maria ay pabilog sa dulo. Ito naman pahaba sa dulo. Ayan, si Bloody Maria. Medyo patulis yung niya dahon sa dulo.
Yan. At ang dami rin yung babies. So, ito medyo nag-fade na yung kulay niya. Pero yung pinakagitnang rosette niya, maganda pa rin yung kulay kahit nag-fade na. So, sa tatlo, ito yung maganda yung kulay. So, ito naman si Black Rose. Ibalik natin. Ayan. So, ito ay leaf propagation ko na lang kasi yung mother plant ay nag-goodbye na. So, yung naiwang dahon, yun yung ginawa kong leaf propagation. Tapos, dito naman banda, hindi ako nagdilig dito. So, mayroon lang ako yung isang diniligan dito. Ito lang siya. Si variegated lemon rose. Kasi ang bilis niyang magkaroon ng mga dry leaves. So, diniligan ko siya. Pero napakakunti lang guys. Hindi ko finol water kasi nga mainit dito sa loob ng mini greenhouse ko. So, ito rin, diniligan ko rin to sila kahapon. So, parang natuyo na yung ano nila, lupa nila sa ibabaw. At matigas na rin yung dahon nila. Yan. So, yung ano niya, dahon niya matigas na. Pero yung pinakababang ano niya, ayan dry pa rin. So, sa ibabaw lang yung minomoist ko. Hindi ko sila full water baka kasi masira, magmashi yung dahon nila. Kasi mainit dito sa loob ng mini greenhouse ko. Ayan, ito parang nagmashi. Pero parang normal lang yata guys kasi hanggang ngayon ganyan pa rin siya. So, ayan. Yung iba dito, pinipili ko lang yung diligan ko. Hindi sila lahat diniligan ko. Ito, diniligan ko to si Cubic Frost. Ayan, medyo tumigas yung dahon niya ngayon. Matigas na. Tapos, ito din si Cloud. Diniligan ko din to siya kahapon. Ayan. So, medyo tumigas na yung dahon niya. Tapos, ang dami na niyang dry leaves. Hindi ko kasi natapos magtanggal ng mga dry leaves kahapon kasi madilim na. So, dito rin, nagdilig din ako dito. Diniligan ko rin tong nasa gilid kasi sobrang dry na rin nila. So, diniligan ko sila. Pati itong si, Princess Dress, ayan. Tapos si Olivia, tsaka si Davy, ayan, diniligan ko dito. So, yung medyo pa rin, medyo basa pa rin yung ibabaw, pero hindi ko sila finol water. Tapos, ito rin si Orchid, diniligan ko rin to siya. So, dahil hindi nga na yung niya sa ilalim, yung lupa niya, hindi na sisikatan ng araw kasi natabunan na ng malaking dahon niya. So, ayun, basa pa rin. Ayan, basa pa rin sa ilalim, guys. So, ayan, medyo matigas na yung dahon ni Orchid. At mayroon nga pala siyang 5 babies. Ayan, malaki yung babies niya. Ayan, malaki na yung mga babies niya. Tapos, mayroong isa na maliit pa. Tapos, dito medyo malaki na. Ayan, ito, medyo malaki na. So, napakalaki ng Orchid natin ngayon. Tapos, dito naman, hindi ko na diniligan to dito. Ayan. Ito, parang nagkaroon ng stem rot yung, natin, variegated mini bell natin. Tapos dito naman sa mga mga babies ko, din ako dito, diniligan ko rin sila. So ito sila as in binasang basa ko sila kasi nga mabilis na silang lumambot yung dahon. So talagang as in basang-basa sila kahapon. Ayan, basa pa rin yung niya sa ilalim. Yan. So yung mga nahulog na natanggal na dahon, pwedeng i-propagate 'yon. So, ayan, yung iba is natuyo na, yung iba naman ay basa pa. So, medyo tumigas na yung dahon nila ngayon kasi nga nagkalaman na. Lalo na tong si Cloud. Ayan. So, yung ko nga pala, kung nandito kayo sa Japan, yung UV cut ko nga pala, binili ko sa Seria. Ayun, sa Seria ako bumili ng UV cut. Tapos, yung malaking UV cut ko na nakalagay sa ibabaw ng mini greenhouse ko, binili ko dati sa Amazon. So, mag-scroll down lang kayo doon sa Amazon. Marami doong mapagpilian. Ayan. Tapos, ito si Cloud, parang nag-bump yung likod ng dahon niya. Parang kamukha siya ni Topsy-Turvy. Ayan, medyo tumigas na yung dahon niya. Tapos, ito naman siya, nagkaroon siya ng fungal infection. Kaya, ayan, nangitim yung dahon. Pero yung mga bagong dahon ay okay naman siya. Ayan. So, rin yan. Magpapalit din yan ng bagong dahon soon. Tapos, yung mga agavoides ko nga pala, hindi ko diniligan.
So, pinipili ko lang talaga kung alin yung kailangan kong diligan. Yung mga soft na yung dahon, tapos yung mga manipis, ayan, katulad nito, manipis yung dahon. Yan, diniligan ko to. So, ayan, medyo tumigas na yung dahon nila. Tapos, eto, hindi ko na to siya diniligan kasi ano pa rin naman yung dahon niya. Matigas, pati eto. So, hindi ko muna diniligan para hindi maglagas yung dahon niya kasi mas sobrang init dito sa loob ng mini greenhouse. Tapos eto nga pala siya, si Black Rose Ionium ko. Ito ay cuttings galing doon sa bahay. Tapos ito hindi pa siya tumiklop, pero yung nasa bahay na mother plant nito ay tiklop na tiklop at ang liit na ng dahon. So ayun. So, mayroon nga pala kaming parating na bagyo. Hindi ko alam kung mag-landfall siya. So, kaya mahangin ngayong araw. So, tamang-tama talaga yung timing ko kahapon na nagdilig ako dito kasi hindi masyadong mataas yung humidity kapag may hangin. Ayun. So, i-check natin kung gaano kainit. Ayan, nasa 34 degrees lang. So, maganda talaga kapag may hangin, guys. Kahit tirik na tirik yung araw, basta may hangin lang ay okay na yung mga succulents natin. So, yun lang guys ang ating video for today. Thank you so much for watching and please don't forget to subscribe and like to my channel. Sa hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe my channel at i-click nyo na rin ang bell button para ma-update kayo pag nag-upload ako ng bagong video. Thank you so much for watching and see you in my next video. Bye-bye!